Mahirap umusad lalo na kung wala kang motivation. Malungkot si Sanya pagkapasok niya sa malaking mansyon dahil muli na naman niyang naaalala ang pagpanaw ng kanyang mga pinakamamahal na mga magulang. Sa isang iglap, nawalan siya ng motibasyon para tuparin ang lahat ng mga pangarap niya. Sobrang hirap para sa kanya ang mag-move on dahil mabilis ang mga naging pangyayari. Paanong sa edad na 18 ay ulila na siya. Dahil sa isang aksidente sa daan, nawala ang mga magulang niya. Sanya, please don't be sad. Nandito lang kami ng ninang Florence mo. Pampalubag loob ng ninong Richard ni Sanya nang makita nilang malungkot siya. Pinilit ni Sanya ang ngumiti kahit na may kirot pa rin sa kanyang dibdib. Pasensya na po at salamat po sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Magalang na sabi pa niya sa kanyang ninong. Ano ka ba? Parang anak na rin kita. Maliit ka pa lang nang huli tayong magkita pero malapit yung loob ko sa'yo. Lalo na ang asawa ko. Sabik yun na magkaanak ng babae. Lalaki lang kasi yung binigay sa amin ng Panginoon. Pagkukwento pa nito. Ganun po ba? Kung ayos lang pong tanungin, nasan po yung anak nyo? Ayos lang ba sa kanya na nandito ako? Tanong pa ni Sanya. Oo naman. At bihira lang umuwi yon dahil may sariling kondo. Walang kaso sa kanya yon dahil hindi naman siya gaanong naglalagi dito. Tumango si Sanya at muling iginala ang paningin sa buong kabahayan. Mas malaki ito kumpara sa bahay nila noon. Habang nagtitingin-tingin sa paligid, tinawag na ng kanyang ninong Richard ang isa sa mga kasambahay para samahan siya sa magiging kwarto. Nagpahinga na muna siya dahil napagod siya sa biyahe. Nakatulog din siya nang hindi namamalayan. Nang muling nagising, gabi na pala. Lumabas si Sanya at bumaba na sa kusina dahil bahagya siyang nagutom. Pero imbis na pagkain ang makita niya, pandesal ang bumungad sa kanya. Pandesal na nasa kalamnan ng isang gwapo at matipunong lalaki. Napalunok na lamang si Sanya at namula bago nag-iwas ng tingin. Pero tumikim na muna siya bago nagsalita. Sorry, hindi ko sinasadyang makita ang katawan mo. Nahihiyang saad pa niya. Pero imbis na pansinin ng lalaki ang sinabi ni Sanya, umismid ito bago magsalita. Ikaw pala yung sampid nila mom and dad. Welcome to our mansion. Maanghang nasabi nito na siyang kinasinghap ni Sanya. Aminado siyang nasaktan siya doon. Pero yun naman talaga yung totoo. Sampid lang siya dito. Nang mapasulyap siya sa mukha ng lalaki, napagtanto niyang malaki ang pagkakahawig nito sa ninong Richard niya. Napagtanto niyang ito yung anak nito. Sorry, sagot na lamang ni Sanya. Pero kahit na sampid lang ako dito, magpapakilala pa din ako. My name is Sanya. Pwede mo akong tawaging San. Pakialam ko naman. Napakagat na lamang ng ibabang labi si Sanya. Hindi niya inakala na ganito kagaspang ang ugali ng anak ng ninong niya. Para lang sana aware ka. Marahang sabi pa ng dalaga. Whatever. Sana hindi kita masyadong makita ditong pakalat-kalat. At sana, alam mo kung anong lugar mo dito. Walang habas pang sabi ng lalaki. I'm Conrad, by the way. Dagdag pa nito bago tuluyang umalis. Nilunok ni Sanya ang bara sa kanyang lalamunan. Hindi yon ang unang beses na ganon ang pagkikitungo ni Conrad sa kanya. Tila ba laging iritado ito sa kanya kahit wala naman siyang ginagawang masama. Pagpasensyahan mo na yung anak namin. I don't know kung bakit siya ganyan. Hindi ko naman siya pinaglihis sa sama ng loob noon. Himutok ng ina ni Conrad na si Cara nang naabutan niyang umiiyak si Sanya isang araw. Ayos lang po. Sagot na lamang ni Sanya. Palaging gano'n naman yung sagot niya pagdating kay Conrad. Lagi siyang nagpapasensya. Hanggang sa nasanay na lang si Sanya. Ilang taon na siyang nasa poder ng mga magulang ni Conrad at ganun pa rin ang lalaki sa kanya. Kaya naman naglakas loob na siyang tanungin ito kahit nakabado siya. Bakit ka ba ganyan sa akin? Hindi naman kita inaaway. Sambit ni Sanya nang matsempuhan niya si Conrad na nasa kusinang mag-isa. What the hell are you saying? Tanong ni Conrad. Halatang nagmamaang-maangan pa talaga. Lagi kang galit sa akin. Hindi mo pa rin ba matanggap na parte na ako ng pamilya niyo? Nakayukong tanong pa ni Sanya.
What? Sa tingin mo ganun ako kababaw? Tanong pa nito. Ano nga yung rason mo? Umisi si Conrad na siyang nagpatindig sa balahibo ni Shaina. May iba pa akong rason. Pero hindi pa ngayon yung panahon para malaman mo. But you'll find out about it soon. Sagot pa nito. Bakit hindi na lang ngayon? Because you're not yet ready. Hindi ko ipipilit sa'yo ang bagay na yun. Gayong alam kong hindi pa bukas yung isip mo tungkol doon. Kumunot ang noo ni Shania. Wala akong maintindihan. Wika na lang niya. Muling natawa si Conrad. Umangat ang kamay nito at nanindig ang balahibo ni Shania nang mapunta yon sa gilid ng tenga niya. Inayos nito ang takas niyang buhok. Napalunok na lang siya nang maramdaman ang mabilis na tibok ng puso niya. Maiintindihan mo rin sa tamang panahon. Makahulog ang sagot ni Conrad. Hindi na lang nagtangkang magtanong pa si Shania dahil may pakiramdam siyang mas lalo lang siyang maguguluhan. At isa pa, nawalan na siya ng lakas dahil nabingi na siya ng tuluyan sa mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi sigurado si Shania kung kailan nagsimula yon. Basta lagi na lang hindi makalma ang puso niya sa tuwing nandyan si Conrad. Para bang may sariling isip yon na bumibilis kapag nasa paligid na ang lalaki, na hindi niya talaga lubos maintindihan. Isang araw, narinig ni Shania na nag-uusap ang kanyang ninong Richard at ang asawa nito sa study dahil bahagyang nakaawang ang pintuan nun. Paano yan? Napauwi ko na lahat ng mga katulong natin. Bakit naman kasi biglaan itong business trip natin sa Europe? Reklamo ni Florence sa asawang si Richard. Hon, I'm sure Shania can handle herself. Kaya niya na. No! Putol agad ni Florence sa sinasabi ng asawa. Iiwan natin mag-isa dito si Shania? Hindi ako papayag. Mamamatay ako sa nerbiyos kakaisip sa kanya habang nasa business trip tayo, Richard. Bahagyang napangiti si Shania sa narinig. Ramdam niya ang pag-aalala ng kanyang ninang Florence. Para na talagang anak ang turing sa kanya ng mag-asawa. Then what we can do? Alangan namang magstay siya sa kondo ni Conrad. Sabi ni Richard na ikinasinghap ni Shania. Ang akala ni Shania ay hindi papayag ang ginang. Pero kabaliktaran yon sa naisip niya. That's actually a good idea. Maganda ang seguridad sa kondo ng anak natin. And besides, they won't see each other that much. Alam mo namang workaholic yung anak mong yun. Namilog ang mga mata ni Shania pagkarinig pa lang nun. Sige, sabihan ko na lang yung anak natin. Hindi alam ni Shania kung ano ang gagawin. Ayaw naman niyang suwayin ang mag-asawa. Pwede siyang magstay sa kaibigan niya pero nahihiya siyang magsabi sa mag-asawa dahil alam niyang dadagdag lang yon sa iisipin nila habang nasa business trip. Kaya in the end, napilitan na lamang si Shania na pumayag. Nang kausapin siya ng mag-asawa tungkol doon, dumating si Conrad. Ikaw na ang bahala kay Shania, iho. I hope you won't do something that would make her cry again. Pagpapaalala ni Florence sa anak. Isang beses nitong naabutan si Shaniang umiiyak dahil sa kagaspangan ng ugali ni Conrad sa kanya. Mas pinili na lang niyang umiwas kahit na hindi naman nag-sorry si Conrad. Yeah, Mom. Sana yung mga gamit niya. Ako nang magdadala sa kotse ko. Saad pa ni Conrad. Nasa labas na kanina pa. Basta yung mga bili namin ha. Take care of Shania, Conrad. Sabi pa ni Richard kaya napayuko na lang si Shania sa hiya. Bahagyang natawa si Conrad. Sino bang anak niyo sa amin? I'm getting jealous here. Malokong saad nito at bahagyang natingin kay Shania. Puro ka talaga kalokohan. Sige na't umalis na kayo. Baka matraffic pa kayo sa daan mamaya. Sabi pa ni Florence. Kaya naman lumabas na sina Conrad at Shania. Naisakay na ng family driver ang mga gamit ni Shania sa kotse kaya wala na silang problema. Habang nasa biyahe, tahimik lang sila. Hanggang sa nagsalita si Conrad at binasag ang katahimikan. Anong oras yung duty mo sa ospital? Tanong pa ni Conrad na siyang bahagyang kinagulat ni Shania. Mamayang 8 p.m. pa. Sagot ni Shania at muling napayuko. Isa siyang nurse sa isang pampublikong ospital. Malapit lang yon sa kondong tinutuluyan ni Conrad. Ako na yung maghahatid sa'yo. Agad na pabaling si Shania kay Conrad. Ha? Hindi na. At saka marunong naman akong mag-commute. Anya. So what? Hindi mo pa rin alam kung ano yung mangyayari sa gitna ng gabi. Just to make sure that you'd be safe, I'll be the one to take you there. May sasakyan naman ako. Pero may trabaho ka? Yeah, pero hindi ako mag-overtime para sa'yo.
Sarkastiko na sabi nito't nakangisi pa. Muling umiwas ng tingin si Shania. Hindi naman kasi kailangan na ikaw pa yung maghatid sa akin. Kaya ko naman yung sarili ko. At kapag may nangyaring masama sa'yo, konsensya ko pa. Natahimik na lang si Shania. Siyempre, ihahatid siya ni Conrad hindi dahil nag-aalala ito para sa kanya. Para ito sa konsensya niya. Pagkarating sa kondo, tahimik ulit sila matapos ihatid ni Conrad si Shania sa magiging kwarto nito. Magkatabi lang ang kwarto nila. Umalis din si Conrad kalaunan dahil may trabaho pa ito sa kumpanya. Si Shania naman ay nanood lang ng TV muna, pampatay ng oras dahil bored siya. Hindi nga lang niya namalaya na nakatulog siya. Pagising niya, bumungad bigla sa kanya ang mukha ni Conrad na sobrang lapit sa kanya kaya bahagya siyang nagulat. Anong ginagawa mo? Tanong niya sa lalaki at agad na lumayo. Kumunot ang noo ni Conrad at nag-iwas ng tingin. Bahagya pang namula ang tenga. What? Ang dumi ng isip mo ah. May muta ka kasi. Tatanggalin ko lang sana. Palusot ni Conrad. And I was about to wake you up, okay? Diba sabi mo 8 p.m. yung duty mo sa ospital? 7 p.m. na. Namilog ang mga mata ni Shania. Ha? Malilate na ako! Anya at kumaripas agad ng takbo sa kanyang kwarto. Naligo na siya agad at binilisan ang pagkilos. Nang makagayak na't lahat ay aalis na sana siya. Pero agad na sumalubong sa kanya si Conrad. Let's eat first. Aya nito na inilingan agad ni Shania. Hindi na, sa trabaho na ako kakain mamaya. Late na ako eh. Aligagang sagot niya. I was just joking. You didn't even bother checking your watch or something. Maaga pa. Doon natigilan si Shania. At pagkatingin nga niya sa hawak na phone, maaga pa nga. Gusto niyang sumabog sa inis dahil pinagtitripan na naman siya ng lalaki. Pero kagaya ng mga naunang senaryo, kinalma na lamang niya ang kanyang sarili at hindi na nagsalita. Iiwas na lang siya ulit. What? Galit ka diba? Be mad. Tila nang aasar pang saad ni Conrad. Aalis na ako. Sabi na lang niya at akmang aalis na pero hinawakan bigla ni Conrad ang braso niya at sinandal siya sa pader. You're always like that, huh? Saad ni Conrad. Ano bang sinasabi mo dyan? Magalit ka sa akin. You're always nice to me. Kasi malaki yung utang na loob mo sa parents ko? Yun ba yun, ha? Kumunot ang noo ni Shania. Hindi kita maintindihan. I want to see the real you. Lagi ka nalang mabait. Ilabas mo kung sino ka. Show me. Mas lalong idiniin ni Conrad si Shania sa pader. Ano ba? Naiilang ng saad ni Shania dahil bahagyang lumapit ang mukha ni Conrad sa mukha niya. I don't want you faking your emotions when it comes to me, Shania. I don't mind seeing the real version of yourself. Saad ni Conrad at bigla na lamang pinakawalan si Shania at naglakad papalayo. Napahawak na lamang si Shania sa dibdib sa lakas ng tibok nun. Ang kanyang mga tuhod ay mistulang jelly ace dahil nanlalambot din yun. Pagkalabas nila ng building tuloy, wala na naman silang imikan. Hinatid naman siya ni Conrad sa ospital kalaunan. Pinagbutihan na lang ni Shania ang trabaho. Paumaga na nang mag-out si Shania. Sakto namang nakasalubong niya si Dan, isa sa mga kasamahan niya sa ospital na may dalang kape. Uy Shania, tapos na yung duty? Salubong na tanong pa ni Dan. Agad namang tumango si Shania. Oo, ikaw, papasok ka pa lang. Oo, eto pala, sakto, nadatnan kita. Kape. Alok pa nito sa dalang kape. Ha? Para sa akin talaga to? Oo naman. Namumulang sagot pa ni Dan. Tumango na lang si Shania at tinanggap yun. Salamat sa kape ah. Sige na at baka malate ka pa. Una na ako. Sige. Pero bago ko makalimutan, punta ka sa bahay namin sa Sabado after my shift. Bakit? Napakamot ng batok si Dan na tila nahihiya. Birthday ko kasi. Tumatawang sagot niya. Napasinghap si Shania. Ay, hala. Sige, pupunta ako. Advance happy birthday. Anya dito. Salamat, Shania. Sagot pa ni Dan. Naghiwalay din sila kalaunan dahil kinailangan ng pumasok ni Dan sa ospital. Papunta na sana si Shania sa sakayan ng jeep para makauwi, pero nakita niya ang pamilyar na itim na Mustang na nakaparada sa gilid. Nakasandal doon si Conrad na may kunot na noo na para bang iritado, lalo na nang bumaba ang tingin nito sa hawak niyang kape na bigay ni Dan kanina. Ang una dapat gagawin ni Shania ay iiwas na lang pero nagtama ang tingin nila ni Conrad. Nakita na siya nito kaya kahit may pag-aalinlangan, lumapit siya sa direksyon nito. Sino yung kasama mo kanina? Salubong na tanong agad ni Conrad sa kanya.
Katrabaho ko lang, sagot naman ni Sanya. Bigay niya yan? Tanong pa nito at napatingin sa kape. Oo, para sa akin daw. Umismid si Conrad, pero hindi na nagsalita at pinagbuksan na lang ng pintuan si Sanya. Nagdalawang isip pa si Sanya kung papasok na ba siya. Tahimik lang sila sa loob ng kotse pero nakita ni Sanya bigla ang paper bag sa gilid niya kung saan nakalagay ang pangdalawahang taong kape rin. Kumunot ang noo ni Sanya nang may unti-unting mapagtanto sa isip. Ba't mo ba kinuha yan dun sa lalaking yun? Halatang iritadong tanong ni Conrad habang masama ang tingin sa kapeng hawak ni Sanya. Kasi binigay niya sa akin at Dan yung pangalan ng kaibigan ko. Saad ni Sanya. Do you think I care about his name? Sinabi ko lang naman. Itapon mo na yan. Ha? Gulat na saad ni Sanya. Bakit itatapon? Sayang naman. I bought coffee for us. Don't tell me mas gusto mo yan kasi sa kapeng dala ko. Mas masarap tong kape na dala ko kaysa dyan. That's cheap. Laglag na lang ang panga ni Sanya. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ni Conrad. Sayang naman kasi to kung itatapon ko lang. Ibibigay ko na lang sa iba. Parang doon nakahinga ng maluwag si Conrad. Tumango ito at hindi alam ni Sanya kung imahinasyon lang niya o parang ngumiti ito ng bahagya. Siyempre, bakit naman ito ngingiti? Ibinigay ni Sanya ang kaping bigay ni Conrad sa isang batang namamalimos sa gilid ng daan. Kahit papano ay nasiyahan siya dahil nakatulong siya kaya matamis tuloy ang ngiti niya. Nang muling sulyapan niya si Conrad ay nakatitig lang ito sa kanya kaya bahagya tuloy siyang na-conscious. Bakit? Nagtatakang tanong ni Sanya. Nothing. Umiwas na lamang ng tingin si Conrad. Habang umaandar ang kotse ni Conrad ay nakatulog si Sanya. Nang muli siyang nagising ay nasa kondo na siya ni Conrad kung saan ang kwartong inuukupan nito. Namula siya sa kaisipan na binuhat siya ni Conrad papunta dito sa kondo nito at hindi man lang siya nag-abalang gisingin. Sa hindi malamang dahilan, gumanda ang mood ni Sanya at talaga namang pinagluto ng dinner si Conrad. Simpleng adobo lang naman yun na siyang madalas lutuin niya sa mansyon. Paborito yun ng ninong at ninang niya. Mabuti na lang at may stock ito sa fridge at punong-puno pa. Halatang hindi talaga nagluluto masyado. Pagkatapos ay naligo na siya at nagpalit. Pero habang nakatapis pa lang siya, narinig niya ang pagre-ring ng kanyang cellphone. Kumunot ang noo nang nakita na si Conrad yung tumatawag. Agad niya yung sinagot. Hello? Bungad niya sa lalaki. Sira yung passcode ng pintuan. Open the damn door for me. Nasa labas na ako. Halatang aburidong saad pa nito. Inis na marahil dahil sira yung passcode. Sige, mabilis na sagot ni Sanya. Mabilis pa sa 4:00 tumakbo siya papunta sa pintuan at tuluyan nang nawala sa isip na nakatapis lang siya ng tuwalya dahil kakaligo lang niya. Agad niyang binuksan ang pintuan para sa lalaki at agad na bumungad sa kanya ang nakasalubong na kilay nito. Pero agad din namang nag-ibang ekspresyon ni Conrad nang makita ang ayos ni Sanya na basa pa ang buhok at umaagos ang ilang patak ng tubig pababa sa itaas ng kanyang dibdib. Kitang-kita ni Sanya ang pagtaas-baba ng Adam sa apple nito. Nakaramdam agad ng hiya si Sanya doon at tumikim bago nilakihan ang pagkaawang ng pintuan para sa lalaki. Sorry, natagalan. Saad ni Sanya at napakagat na lang ng labi. Bakit ka lumabas ng kwarto mong ganyan yung ayos mo? Paninermo ni Conrad sa kanya. Kasi ayaw kong maghintay ka ng matagal. Next time, don't go out of your room like that again. Paano kung ibang tao ako? Hindi na naituloy ang dapat pang sasabihin. Napayuko na lang si Sanya dahil may point nga naman si Conrad. Sorry. Halos pabulong na lang na saad niya. Bumalik ka na sa kwarto mo. Fix yourself. Baka hindi ko mapigilan ng... Sinadyang bitinin ni Conrad yung sasabihin at napailing na lang. Hindi mapigilan yung alin? Takang tanong ni Sanya kay Conrad. Never mind. Bilisan mo na lang. I'm already hungry. Saad ni Conrad. Mabilis na lang na tumalima si Sanya at bumalik na sa kwarto para mag-ayos. Habang nagsusuklay sa basang buhok, naaalala niya ang paraan ng paghagod ng tingin sa kanya ni Conrad kanina. Sa hindi malamang dahilan, ni hindi man lang siya nakaramdam ng pagkaasiwa. Ang totoo niyan ay para bang may nabuhay sa loob niyang hindi maipaliwanag na init. Para bang gustong kumawala nun. Nawala lang yun sa isip niya nang kumatok na si Conrad sa pintuan niya at pinapabilis na siyang mag-ayos. Mabilis namang lumabas si Sanya bago pa tuluyang mainis si Conrad sa kanya. Ang tagal mo? Bungad pa ni Conrad. Sorry, saad ni Sanya.
Pagkarating nila sa hapag ay nagulat pa si Shania nang ipaghila siya ni Conrad ng upuan kaya bahagya siyang napatingin sa lalaki ng matagal. What? Wala. Let's just eat, sabi pa ni Conrad. Mas lalo lang nagulat si Shania nang ipagsandok pa siya ng kanin at ulam ng lalaki. Napapatitig na lang siya ng matagal dito. Ayos ka lang ba? Hindi mapigilang tanong ni Shania sa lalaki. Of course, sagot pa nito. Para kasing hindi. Sabi na lang ni Shania. Why do you say so? Kasi ang bait mo sa akin ngayon. Halos pabulong na sabi nito. So all this time, you think I'm always rude and cruel, huh? Agad na umiling si Shania. Hindi sa ganun. Kasi lagi mo akong sinusungitan nun. Tapos minsan, naiiyak na lang talaga ako. Tila batang sabi pa niya. Doon tila napatigil si Conrad at mas napatitig kay Shania. I didn't mean it. Wika naman niya. Bahagyang natawa si Shania upang maibsan ang biglaang tensyon sa pagitan nila. Ano ka ba? Wala yun no. At saka naiintindihan ko naman kung bakit ka ganun sa akin. Akala mo makikihati ako sa yaman ng mga magulang mo no. Mapaglaro ang tinig na tanong niya sa lalaki. Umigting ang panga ni Conrad na siyang kinakabog ng dibdib ni Shania. Natanong niya tuloy ang sarili kung may malibang sinabi niya. You think I'm that shallow? Na dahil sa yaman ng pamilya ko kaya ayaw ko sa'yo? Seryosong biglang tanong ni Conrad. Kasi kung yan lang din, hindi ko kailangan yan. I've been earning a lot of money ever since I was a teenager. Kaya kong buhayin kahit yung magiging apo ko sa talampakan gamit yung sarili kong pera na hindi umaasa sa pera ng pamilya ko. Napanguso na lang si Shania. Sorry, yun yung tingin ko sa'yo mula noon. Pag-amin niya sa lalaki. I'm sorry. Sabi bigla ni Conrad kaya bahagyang napasinghap si Shania sa sobrang gulat. Ano? Hindi makapaniwalang tanong niya sa lalaki. I said I'm sorry. I didn't mean to be rude to you. Labag yun lahat sa loob ko. Kung labag yun sa loob mo, bakit mo pa rin ginagawa? May bahid ng pagtatampong tanong ni Shania. That's the best thing that I can do for both of us. Ha? May plano yung mga magulang kong i-adapt ka para maging formal kitang kapatid. And I didn't like it. Nalungkot ng bahagya si Shania. Tumango na lang siya kahit naramdam niya ang bara sa lalamunan niya na tila ba nahihirapan siyang lumunok. Naiintindihan ko. It's not that I don't like you. I just don't want us to be real siblings. Because if we are, then my dream will never be possible. Napakunot ang noo ni Shania. Dream? Takang tanong pa niya. My dream of building a family with you. Just you and me. And of course, our future babies. Hindi na natahimik pa ang isip ni Shania matapos sa sinabi ni Conrad na yon. Ilang ulit pa niyang kinurot ang sarili niya kasi baka nananaginip lang siya. Pero hindi, totoo talaga yon. Hindi tuloy siya makapag-focus nang nasa trabaho na siya. Pero syempre, pinilit pa rin niyang alisin ang sinabi ni Conrad sa isip niya dahil buhay pa rin ang tao ang nakasalalay sa trabaho niya. Shania, kape. Alok muli ni Dan kay Shania nang nagkasalubong sila sa umaga. Ngiti-ngiti ang lalaki sa kanya kaya ngumiti na rin siya. Kakatapos ko lang magkape sa pantry kanini. As mo sina Janine, baka hindi pa yung nagkape. Pagtanggi pa ni Shania. Hindi niya alam kung ba't siya tumanggi this time. Tumatak kasi sa isip niya ang pagkainis ni Conrad nang makita ang kape na bigay ni Dan sa kanya. At ewan ba niya pero ayaw niyang naiinis ang lalaki sa kanya. Wala naman ang bago doon pero matapos ang huling usapan nila, parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sige. Sagot na lamang ni Dan kahit nabakas ang pagkadismaya sa ekspresyon nito pero sa huli ay tinawa na lang. At saka bukas remind lang ulit kita sa birthday ko. Dagdag pa niya. Tumango na lang si Shania at kalaunan ay nagpaalam na. Binilisan niya ang paglakad dahil naisip niyang baka naghihintay na si Conrad sa kanya. Nakaramdam siya ng excitement na bigla. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang dibdib nang makita na si Conrad na naghihintay sa kanya sa pinaparkingan nito kahapon. Napangiti siya at kumaway pa talaga sa direksyon ng lalaki. Mas lalo lang nagwala ang puso niya nang kumaway pabalik si Conrad at ngumisi pa talaga. Nag-init ang pisngi ni Shania nang mapagtanto kung gaano ito kagwapo, lalo na sa paningin niya. Well, hindi naman sa paningin niya lang, dahil maging sa paningin ng mga taong napapadaan. Kanina ka pa?
Tanong ni Sanya nang narating ang direksyon ni Conrad. Nope, you're kind of early today. Salubong agad ni Conrad. Maaga dumating yung kapalitan ko sa shift eh. That's great then. Pwede pa tayong mag-breakfast bago akong pumasok ng work. Tumango naman si Sanya. Sige, gutom na rin ako eh. Hindi na nagsalita pa si Conrad matapos noon. Pero sa gitna ng katahimikan nila, hindi makaramdam ng awkwardness si Sanya at pagka-intimidate kagaya ng nararamdaman niya noon sa lalaki. Sa katunayan ay tila mas panatag ang puso niya ngayon. Kung may kinalaman man ang naging usapan nila kagabi, hindi siya sigurado. Basta may kakaiba siyang nararamdaman sa puso niya sa kaisipan na parang may nararamdaman si Conrad sa kanya. Ayaw niyang mag-assume pero yun yung pinapakita ng lalaki. Ang biglaang pagbait nito at pag-amin na mali ang iniisip niyang kaya ito nagsusungit sa kanya ay dahil sa ayaw nitong makihati siya sa yaman ng pamilya niya. Nag-breakfast sila sa isang malapit na cafe at dahil maaga pa naman, wala pang customer masyado. Tahimik ang lugar kagaya ng gusto ni Sanya. Tomorrow is your rest day, right? Bigla ang tanong ni Conrad pagkabigay ng order nila. Tumango naman si Sanya. Oo, bakit? Tanong din niya. Then, pwede tayong lumabas bukas? Napatuwid ng upo si Sanya. Talaga? Saan tayo pupunta? Na-excite na tanong niya pa. Never pa niyang nakabonding ang lalaki kaya kung saan man sila pupunta, sure siyang matutuwa siya. Beach lang. I know you love the ocean. Kumunot ang noo ni Sanya. Paano mo nalaman yan? Takang tanong niya. Hindi niya sinasabi yon sa kahit na kanino, pero kumakalma talaga siya kapag malapit siya sa dagat. Ngumisi si Conrad. Oh, I know everything about you, Sanya. Anito na tila ba may halong pagyayabang sa tono ng boses pa nito. Uminit ang pisngi ni Sanya at nag-iwas ng tingin. Talaga lang ah. Of course. Kapag malungkot ka, sa beach ka nagpupunta. Namilog ang mga mata ni Sanya. Sinusundan mo ba ako? Gulat niyang tanong. Let's just say, I need to keep my eyes on you. For my own sanity. Mas lalong hindi nakasagot si Sanya doon. Laglag ang panga niya. Safe ba na isipin na stalker niya ang lalaki? Napailing na lang siya. Pero may biglang pumasok sa isipan ni Sanya. Hindi pala ako pwede bukas. Saad niya sa lalaki. At bakit? May iba kang pupuntahan? Tanong pa nito agad. Bakas na agad yung iritasyon sa tono. Unti-unting tumango si Sanya. Oo, pumayag na kasi ako eh. Birthday ni Dan. Sagot niya. Yun ba yung nagbigay sa'yo ng cheap na kape? Tanong pa ni Conrad. Si Dan nga yun. Pero grabe naman yung cheap. Saad ni Sanya at bahagyang tumawa para maibsan yung biglang tensyon sa pagitan nila. Whatever, just cancel it. Ha? Pero mas importante yung Dan na yan kaysa sa akin? Taas kilay na tanong pa ni Conrad. Nagulat na lang si Sanya doon. Hindi naman sa ganun. Anya sa lalaki. Nakakahiya lang kasi. Kaibigan ko din kasi si Dan. Pero kaibigan ba yung turing niya sa'yo? I saw how he looked at you. Umiwas ng tingin si Sanya kasi nararamdaman naman niya yon. Hindi naman niya binibigyan ng chance si Dan dahil alam niya sa sariling hindi niya rin lang naman ito magugustuhan. Ano ngayon? Single din naman ako. Hindi alam ni Sanya kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sabihin yon. Gusto niyang makita ang reaksyon ng lalaki. Kung tama ba ang ina-assume niyang tila may gusto ito sa kanya. Napatigil si Conrad sa paghigop dapat ng kape niya at napatingin ng seryoso kay Sanya. Subukan mo lang, Sanya. I'll ruin that man's life. Anito na nagbigay ng kilabot sa kanya. Doon na tila natauhan si Sanya. Kumpirmado nga, may gusto sa kanya ang kinakapatid niya. Hindi tuloy siya mapakali matapos noon. Pilit niyang tinatanggal sa isip kinabukasan dahil may pupuntahan silang dalawa. Nag-text na siya kay Dan na hindi siya makakapunta sa birthday nito dahil masama ang pakiramdam niya. Na-guilty na lang lalo si Shaina dahil doon dahil sinabihan pa siya ni Dan na magpahinga. Ready ka na? Sumilip si Conrad sa bahagyang nakaawang na pintuan ng kwarto ni Sanya. Nakaayos na rin ito kagaya niya at may bitbit na 2 duffel bag dahil magsisleepover sila sa pupuntahan. Tumango si Sanya. Oo, saan ba talaga tayo pupunta? Tanong pa niya. Sa Batangas lang. May rest house akong kabibili lang doon para may pagstayhan tayo. Laglag ang panga ni Sanya. Grabe, mas lalo lang siyang nalula sa yaman nito. Bumili pa talaga ito ng bahay. Ilang oras din ang biyahe at dahil traffic, talaga namang ginabi na sila.
Pagising na lang ni Sanya ay nasa rest house na sila. Wala pa rin siyang gaanong mood dahil inaantok pa talaga at sa sumunod na araw na siya nagkaroon ng energy dahil fully charged na siya. Anong first stop natin? Na-excite na tanong ni Sanya. There. Itinuro nito ang yate sa docking area at nalula lalo si Sanya. Sasakay tayo dyan? Yes. Napatili na lang si Sanya sa sobrang excitement. First time niya ito. Pati si Conrad ay natawa na lang din. Inalalayan siya nito sa pagsakay. May isa silang kasama na siyang nagmamaniubra sa yate. Narating nila ang gitna ng karagatan at hindi maiwasan ni Sanya ang mapatingin sa katubigan. Do you want to swim? Tanong bigla ni Conrad sa bandang likuran ni Sanya. Nabigla doon si Sanya at bumaling sa direksyon nito pero hindi niya inaasahan na sobrang lapit na pala nito sa kanya at muntikan ng maglapat ang kanilang mga labi. Itinawa ni Sanya ang biglang kaba sa dibdib. Gustuhin ko man, pero hindi ako marunong lumangoy eh. Anya dito at nag-iwas ng tingin. Akala ni Sanya ay bahagyang lalayo na si Conrad sa kanya dahil sobrang lapit talaga nito. Anong tingin mo sa akin? Display? Of course, kasama mo ako. Napanguso na lang si Sanya. Nakita niya ang pagsunod ng tingin ni Conrad sa labi niya, kaya bahagya siyang napalunok. Wala rin akong swimwear na gagamitin. I asked my secretary to buy extra clothes. Hindi problema yon. Pumayag na rin kalaunan si Sanya. Pero nang nasa banyo pa lang siya, nagdalawang isip siyang lumabas dahil two-piece swimsuit naman kasi yung binili ng secretary ni Conrad. Hindi pa siya nakakapag-try na magsuot ng ganon sa tanang buhay niya, kaya hindi niya maiwasang maasiwa. Bahagya siyang napaigtad nang narinig niya ang katok ni Conrad sa pintuan. Bakit ang tagal mo dyan? Tanong ni Conrad mula sa labas. Patapos na. Sagot ni Sanya at muling pinasadahan ng huling tingin ang sarili sa salamin bago tuluyan ng lumabas. Nang binuksan niya ang kurtina, laglag ang panga niya nang makita na topless si Conrad at litaw na litaw ang pandesal sa tiyan nito. Parang nanubig bigla ang bagang niya. Pero nang makita niya ang lalaking nakatingin sa katawan niya, mas lalo siyang nakaramdam ng hiya. Medyo masikip sa bandang dibdib, saad ni Sanya para mawala sana yung tingin ni Conrad sa kanya. Pero wrong move dahil talaga namang napunta sa bandang dibdib niya ang paningin nito. Nakaramdam si Sanya ng kakaibang init sa paraan ng titig nito. Are you kidding me? It fits perfectly, baby. Tila wala sa sariling saad ni Conrad at unti-unting napangisi. Nag-init na lang lalo ang pisngi ni Sanya. Parang nagkaroon siya ng confidence bigla. Tara na. Pag-aya pa ni Conrad. Nagpatianod na lang si Sanya dahil ang totoo ay ramdam pa rin niya ang tila paru-parong nagliliparan sa tiyan niya. Napapangiti na lang siya nang makita ang magkahawak na kamay nila ni Conrad. Unang beses niya itong maramdaman. Ang sarap pala sa feeling ng dulot ni Conrad sa kanya. Parang ayaw na niyang matapos pa. Kumapit ka lang sa akin, saad ni Conrad bago sila tuluyang lumusog sa tubig. Agad na taranta si Sanya dahil sa lalim ng tubig. Napayakap siya agad kay Conrad na bahagyang natawa na lang. Relax, hindi naman kita bibitawan. Natatawang saad ni Conrad at mas sumigpit pa ang yakap kay Sanya. Sumisid sila ng ilang beses at hindi nga siya binitawan ni Conrad. Nang muli silang umahon, napayakap lalo si Sanya kay Conrad nang tamaan sila ng maliit na alon. Maging ang hita ni Sanya ay nakapulupot na sa bewang ng lalaki. I like this clingy side of yours. Saad ni Conrad at mas yumapos pa kay Sanya. Naramdamang muli ang pagdampi ng kamay ni Conrad sa kanyang pangupo pero imbis na mailang ay hinayaan niya lang ito. Ang totoo niyan ay gustong-gusto niya ang init na dulot ng katawan ni Conrad sa kanya. Kung pwede lang na ganito sila kalapit sa isa't isa palagi, baka matuwa siya. Pero natauhan sila bigla nang may mapagtanto. Mali ito. Mali itong sinisimula nila ni Conrad. Bahagya siyang napalayo sa lalaki. Why? Is there something wrong? Takang tanong ni Conrad. Bumalik na tayo sa yate. Sabi ni Sanya upang maiba yung usapan. Pwede magtagal muna tayo kaunti? Ikaw na lang. Basta ako, balik na ako sa yate. Giniginaw na ako eh. Umiling si Conrad. Umigting ang panga nito at mas hinapit lalo si Sanya sa bewang. Not until you tell me what the heck is wrong. Ano yun? Sabihin mo sa akin, Sanya. May pagbabantang sabi ni Conrad. Wala, nag-overthink ka lang. Iwas ni Sanya. I'm not. Kitang-kita ko sa mga mata mo na may iniisip ka. Bakit kung makapagsalita ka parang kilalang-kilala mo ko? 'Di ba ayaw mo naman talaga sa akin? Bakit nag-aaksaya ka ng panahon para malaman yung iniisip ko?
Hindi alam ni Sanya kung saan siya humugot ng tapang upang sabihin yon. Do you really wanna know, huh? Tanong nito na siyang mas lalong nagpadoble sa kaba ng dibdib ni Sanya. Oo, nagtatapang-tapangan na sagot niya. Because I like you. Oh no, scratch that. It's more than that. Kaya gusto kong malaman lahat ng iniisip at nararamdaman mo. It's because I care for you. Now tell me, what's bothering you? Bago ako mabaliw ng tuluyan, Sanya. Natigalgal si Sanya. Medyo ina-expect naman na niya yon pero iba pa rin kapag nanggaling mismo sa bibig ni Conrad. Mas lalo lang nagwala ang mga paru-parong nasa tiyan niya. Sigurado ka ba dyan? Tanong pa ni Sanya. Of course, and don't tell me hindi ka naniniwala. Mahirap naman kasing paniwalaan. Buong buhay ko lagi mo lang akong sinusupladuhan tapos... Then what should I do para maniwala ka? Putol ni Conrad sa sinasabi ni Sanya. Umiling si Sanya. Hindi ko alam. Siguro, mas daanin ko sa gawa. Ha? Idadaan ko sa gawa. I should do this for you to believe me. Makahulugang sagot ni Conrad bago sinibasib ng halik sa labi si Sanya. Namilog na lang ang mga mata ni Sanya dahil sa kapangahasan ni Conrad. Naistatwa siya nung una dahil sa gulat. Pero dahil sa mapanuksong labi ng lalaki, hindi na niya maiwasang sundan ang galaw nun. Hinalikan niya pabalik ang lalaki at hindi na namalayan pa ang mas mahigpit na pagyapos niya dito. Yun ang unang halik na naranasan ni Sanya. At wala siyang maramdamang pagsisisi. Doon niya napagtanto lahat ng mga nararamdaman niya sa lalaki simula pa noon. Na kaya pala ay may kakaiba siyang kaba sa dibdib tuwing malapit si Conrad. Yun pala, may namumuo ng atraksyon para dito. Malinaw na ang lahat para sa kanya. Pero hindi niya maiwasang matakot sa pwedeng maramdaman ng magulang ni Conrad. Napabitaw tuloy si Sanya sa halik dahil doon. Why? Confused na tanong ni Conrad. Paano yung parents mo, Conrad? Masasaktan sila. Nag-aalalang tanong ni Sanya. You don't have to worry about them. Just trust me on this, okay? Unti-unting tumangulang si Sanya. Umahon na sila mula sa tubig at matapos noon, hindi na humiwalay si Conrad sa kanya. Matapos nilang kumain ng lunch, tumambay sila sa pinakataas na parte ng yate at pinanood ang buong katubigan mula sa railings. Naramdaman ni Sanya ang pagyakap ni Conrad mula sa kanyang likuran at ang pagbaon ng mukha nito sa kanyang leeg. I'm sorry for everything, Sanya. Alam kong sumobra ako sa mga nagdaang taon na napaiyak kita dahil sa sama ng ugali ko. It wasn't really my intention to make you cry. Believe me. Napangiti si Sanya. Alam mo, kahit hindi ka pa man din humihingi ng tawad, napatawad na talaga kita. You really have a good heart. Kahit ako na hindi deserve yung kapatawaran mo, pinatawad mo. Bahagyang napahagikik si Sanya. Sabi nga nila, Diyos nga nagpapatawad, tao pa kaya. Hindi na sumagot si Conrad at mas binaon ang mukha sa leeg ni Sanya. Bahagya nang nakiliti si Sanya dahil sa mga patubong balbas nito. Mahal kita. Bigla ang sabi ni Conrad na siyang kinatigil ni Sanya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero matagal na. You don't have to answer that. All you have to do is trust me. Wala kang dapat ikatakot dahil kasama mo ko. Napanatag ang loob ni Sanya matapos noon. Inaamin niyang may pangamba pa rin pero dahil sa pagiging malapit nila ni Conrad, mas naging payapa ang isipan niya. Pagbalik nila sa kondo ni Conrad, bahagyang nalungkot si Sanya. Nabitin siya sa bonding nila ni Conrad sa yate. Kung sana pwede nilang pahabain yun pero hindi naman pwede dahil may trabaho sila pareho. Don't be sad. Mauulit naman yun eh. You can take a leave for a couple of days para mas mahaba yung bakasyon natin. Saad ni Conrad nang mapansin ang lungkot sa ekspresyon ni Sanya. Imposible naman nun. May company ka ring pinapatakbo eh. Siyempre hindi pwedeng matagal kang wala. Ikaw yung boss eh. Sagot ni Sanya. Exactly. I'm the boss. So ako yung masusunod kung kailan ko gustong pumasok. Nakangising sabi ni Conrad. Naiiling na lang si Sanya pero natatawa rin talaga siya. Mas naging malapit pa talaga sila sa isa't isa matapos noon. Wala silang malinaw na label pero alam nila pareho na parehas lang din yung sinisigaw ng mga puso nila. Habang nagluluto ng breakfast si Sanya pagkagaling sa work, narinig niya bigla si Conrad kausap ang mami nito. Napatigil tuloy si Sanya sa ginagawa at bumaling sa lalaki dahil mukhang problemado agad ito. Ang bilis niyo namang bumalik, Mom. I mean, why don't you enjoy it there for a while? Mag-unwind kayo ni Dad. Diyan na muna kayo. Saad ni Conrad at lumapit sa direksyon ni Sanya.
Hinapit niya ito sa bewang at dinampian ng halik sa sentido habang patuloy pa rin ang pakikipag-usap sa ina mula sa cellphone. Sanya, I'm taking care of her. Of course not, hindi ko siya inaaway. Kahit tanungin niyo pa siya pagbalik niyo. Anito at bahagyang napatingin kay Sanya at nagnakaw ng halik sa pisngi nito ng mabilisan. Nang matapos ang tawag, hindi mapigilang maging kuryoso ni Sanya. Anong sabi nila Ninang? Tanong niya. Uuwi na daw sila this week. Tila malungkot na sagot ni Conrad. Ganun ba? Eh di mabuti kung ganun. Mabuti? That means I won't be able to stay close to you. Sagot nito at rumulyo pa yung mga mata. Lalayo ka na naman sa akin. Bahagyaring nakaramdam ng lungkot si Sanya. Alam mo naman kung bakit. Gusto nila na maging tunay na magkapamilya na tayo. Kaya pinupush din nila ang pag-ampun sa akin ng tuluyan. Kahit na tumanggi naman na ako. That will never happen. Magiging kaapelido lang kita kapag sa akin na mismo nang galing apelidong gagamitin mo. Siguradong saad ni Conrad kaya namula na lang ang pisngi ni Sanya. Mas lalo lang nagwala ang mga paru-paro sa tiyan niya nang dampian pa ni Conrad ang labi niya ng halik. Nagtuloy-tuloy yun hanggang sa may narinig silang tila bumagsak sa sahig kaya napatigil sila pareho. Bumaling sila sa pinanggalingan ng tunog at pareha silang naistatwa sa kinatatayuan nang nakita ang parents ni Conrad na halatang gulat na gulat din. What's the meaning of this? Medyo hysterical na agad na tanong ng ina ni Conrad. Mom! Conrad! Anong meron sa inyong dalawa? What's wrong? Umigting ang panga ni Conrad. Hinawakan niya ang kamay ni Sanya ng mahigpit. Sinubukang makawala ni Sanya dahil nasasaktan siyang makita ang sakit sa ekspresyon sa mga mata ng mga taong tumayong pangalawang magulang niya. It's not, Mom. Matigas na sagot naman ni Conrad. Conrad, paano mo nagawa to? What? Naubusan ka na ba ng babae na pati yung kinakapatid mo pinatos mo na? Bakit si Sanya pa? Sigaw naman na tanong ng kanyang ama. Dad, Sanya is different. Different! Kasi ano, nacha-challenge ka sa kanya. Iba siya sa mga babaeng naikama mo. Bakit pati siya kailangan mo paglaruan? Hindi ko siya pinaglalaruan. What I feel for her is real. Saad pa ni Conrad pabalik. Hindi makaimik si Sanya. Naiiyak siya sa kadahilan ng nag-aaway-away sina Conrad at mga magulang nito at dahil yon lahat sa kanya. Sa totoo lang, gusto niyang itanggi lahat pero hindi niya kayang saktan si Conrad. Kaya naman this time, sinubukan niyang magsalita at ipaglaban ang gusto niya. I'm sorry po. Nahulog yung loob ko sa anak niyo. Halos pabulong na sabi ni Sanya na nagpatahimik sa kanilang lahat. Sanya naman, we like you to be officially part of the family. Tapos ganito lang? Susuportahan ka naman namin kahit na sinong lalaki yung magugustuhan mo kasi alam naming matalino ka. But why him? Bakit ang anak namin? Umiiyak na sabi ng ina ni Conrad. Sorry po, hindi ko na po mapigilan yung sarili ko. Mahal ko na po yung anak niyo. Anito na siyang naging rason para maging mahigpit ang hawak sa kanya ni Conrad. We feel the same way. Dad, Mom. Kung hindi nyo kayang tanggapin na iintindihan namin. But don't expect us na susunod sa gusto nyo. Walang makakapigil sa nararamdaman namin. You know how stubborn I am. Gagawin ko yung gusto ko. Saad ni Conrad at bahagyang ngumisi pa. Napailing na lang ang mag-asawa bago tuluyan ng umalis. Bakas na bakas ang disappointment sa mga ekspresyon nito kanina lang, kaya naman hindi maiwasang malungkot lalo ni Sanya. Niyakap na lang siya ng mahigpit ni Conrad habang umiiyak siya sa dibdib nito. Pinapatahan siya sa pamamagitan ng paghaplos sa ulo nito at marahang pagdampi ng halik doon. Hush now, baby. Bulong pa ni Conrad. Hindi nila tanggap. Sagot ni Sanya. I know. Pero wag kang mag-alala. Lalambot din sila sa atin. They will accept us eventually. Pero kailan? Siguro mas mabuting itigil na lang natin. Kumalas agad si Conrad sa yakap at tinignan ng masama si Sanya kaya napatigil ito sa pagsasalita. Hindi ako papayag. Kung hindi nila tayo tatanggapin, so what? Hindi naman magugunaw yung mundo. Anito sa seryosong tono. Pero mga magulang mo pa rin sila. Importante sila sa buhay mo. Giit pa ni Sanya. Alam ko. Pero ikaw yung kasiyahan ko. I've been suppressing what I feel for you all throughout my life. Tapos ngayon na malaya na akong ipakita yung nararamdaman ko, magpipigil pa ako. Hell no! Ano yung gagawin natin? Tanong na lang ni Sanya. I honestly don't know for now. Pero ang pinaka dapat nating gawin sa ngayon, sa tingin ko, ay pahupain na muna yung lahat.
I didn't know that they plan to surprise us with their arrival today. Tapos ganito yung madadatna nila. Anito at bahagyang natawa pa. Nakakalungkot tuloy. Don't be. My mom and dad love you. Mas anak ka nga nila kaysa sa akin eh. Iisipin nila yung kasiyahan mo. At syempre, ako na yun. Nakangising sabi nito kaya bahagyang na-distract na si Shania at napangiti na lang din. Hindi muna sila pumasok sa mga trabaho nila sa mga nagdaang araw. Si Conrad na ang gumawa ng paraan para kay Shania at hindi niya alam kung paano siya pinayagan pero nagpasalamat na lang din siya. Sa estado ng isip niya ngayon, sa tingin niya ay hindi rin siya makakapagtrabaho ng maayos. Gaya-gaya ka rin no? Pang-asar ni Shania kay Conrad habang nasa sofa siya at pilit pinagkakasya ang mga sarili. Si Conrad kasi sumiksik na lang basta sa tabi ni Shania habang nagbabasa ito ng libro. What do you mean? Painosenteng tanong ni Conrad. Dahil naka-leave ako, nag-leave ka na rin. Boss ka nga pero syempre yung mga empleyado mo, need pa rin ang guidance mo. Kaya nila yun. Sa ngayon, baby time na muna. Mapanoksong sabi nito at nagnakaw ng halik sa pisngi ni Shania. Napang-uso na lang talaga si Shania. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na may ganitong sweet side si Conrad dahil puro pagsusungit lang noon ang gawain nito sa kanya. Ganyan ka ba talaga? Hindi na mapigil ang tanong ni Shania. What do you mean? May tinatago ka rin palang sweetness sa katawan. Hindi ka naman ganyan. Sa'yo lang naman ako ganito. And you should get used to it. Mararamdaman mo to araw-araw. I tend to get clingy to those people that I truly love. Bahagyang napahalakhak si Shania nang yumakap sa kanya si Conrad na para bang koala bear. Tila ayaw nitong mapahiwalay sa kanya. Nagpapababy ka lang eh. Mapang-asar na sabi ni Shania. Tuluyan na ngang nawala ang atensyon niya sa binabasa. So what? Sa'yo lang naman. Doon na tuluyang napahagikik si Shania. Hinayaan na lang niya ang lalaki sa paglingkis sa kanya. Hindi naman siya nito ginugulo sa pagbabasa. Hanggang sa tuluyan na nga itong nakaidlip dahil narelax yata sa panakanakang paghaplos ni Shania sa ulo nito. Kahit hindi naman kasi nito sinasabi, alam ni Shania na stress din ito sa trabaho. Tapos may parents pa itong kailangang isipin dahil sa kung anong meron silang dalawa ngayon. Nang malapit na ang tanghalian, sakto namang tumunog ang cellphone ni Conrad na siyang kinagising nito mula sa pagkakaidlip. Agad niya itong kinuha sa coffee table at tinignan kung sino ang tumatawag. It's Dad. Sabi nito na makita na kuryoso ring nakatingin doon si Shania. Sagutin mo na, baka importante. Odyok ng dalaga na agad din namang sinunod ni Conrad at bahagyang tumayo. Hinayaan na muna ni Shania ang lalaki sa pakikipag-usap sa ama at nang bumalik ito sa kanya, ay sinalubong siya ng balita. Inaaya tayong mag-lunch doon ni Daddy. Parang unti-unti na niya tayong natatanggap. Saad ni Conrad na siyang kinangiti ni Shania. Mabuti naman kung ganun. Pero ang mommy mo kaya, may pag-aalalang tanong niya. He's still trying to convince her. Pero matigas kasi si mommy. Kailangan nun ng time para maproseso ang lahat. Tumango na lang si Shania. Nagigets naman niya ang pinanggagalingan ng ina ni Conrad. At hindi niya rin ito masisisi. Pupunta ba tayo? Tanong ni Shania. I guess we should. Para makumusta ko na rin sila. Nagtatampo ko sa kanila pareho. But they're still our family. Baka nakasama sa health nila yung nalaman tungkol sa atin. Sagot ni Conrad na siya rin namang sinang-ayunan ni Shania. Bumiyahe na sila pabalik ng mansyon nila Conrad. At agad din naman silang sinalubong ng mga katulong. Halatang gulat pa ang mga to nang makita na magkahawak kamay sina Shania at Conrad. Pero wala namang nagtangkang magtanong. Napapasinghap na lang ang mga ito. Dumiretso sila sa dining table kung saan naroon na si Ninong Richard. Tinuro nito ang bakanting upuan kaya naupo na pareho sina Shania at Conrad. Where's Mom? Tanong pa ni Conrad sa ama. She's inside her room. Ayaw lumabas eh. Pinadalhan ko na lang sa katulong ng pagkain niya. Sagot pa ni Richard. She can't even face us now, ho. Medyo disappointed na Anya. Pagpasensyahan mo na yung mommy mo. Nabigla lang yun. But I know deep inside her, she feels bad. Iniisip siguro nun ngayon na isinasabuhay na niya ang pagiging kontrabida sa mismong love story ng anak niya. Natatawang saad ni Richard kaya bahagyang naging light ang atmosphere sa pagitan nila. Napangiti na lang si Shania na nagsimula na silang kumain. I don't know, Dad. If Mom keeps on acting like this, baka piliin na lang namin ni Shania na lumayo. Sabi pa ni Conrad at hinawakan ng kamay ni Shania. Conrad, suway pa ni Shania sa lalaki dahil wala naman sa usapan nila yon. Bumuntong hininga si Richard at bahagyang tumango. I understand. But please, give your mom some time. Hindi pa niya kayang tanggapin ang lahat dahil namulat na sa isip niya na
Parang magkapatid na nga kayo. Tapos malalaman niya na bigla kayo na pala. Your mom always dream of having a baby girl. Tinupad ni Sanya ang pangako niyang yun. Tapos, nailing na lang ang lalaki. I understand mom's sentiments about us, Dad. But please also understand that this is our lives. Hindi naman pwede na kayo yung magdidikta kung sino yung mamahalin ko o namin. Tumingin si Conrad kay Shaina at dinala ang kamay nito sa labi. Sanya is the woman I chose to be my other half. Kung hindi nyo kayang matanggap, wag nyo na lang din akong o kami pareho na ituring na anak. Hey, I accept you both, okay? Pero yung mommy mo, hirap pang tanggapin ang lahat kaya pagpasensyahan nyo na muna siya. At isa pa, hindi naman kayo matitiis pareho noon. Mahal niya kayo pareho. Tumango na lang si Conrad. Ganon din ang naging takbo ng usapan nila habang kumakain ng lunch. At sa ilang oras na nandoon sina Shania at Conrad, hindi man lang lumabas ang ina ng lalaki. Malungkot tuloy si Shania nang papaalis na sila. Hey, don't be sad. Si Daddy na mismo yung nagsabi, hindi tayo matitiis nun. Pagpapagaan ng loob ni Conrad kay Shania habang nasa biyahe sila. Alam ko naman yun. Pero hindi kasi ako sanay nagalit sa atin si Ninang. Siya na yung pinakamabait na taong nakilala ko. Tapos, na-disappoint lang natin siya. Well, we can't please all the people around us. Let's just wait until she's okay with our relationship. Yun nga ang ginawa nila sa nagdaang linggo. Pero ipokrita sila pareho kung hindi man lang sila nag-alala, lalo na si Shania. Tumakas siya isang araw at hindi nagpaalam kay Conrad para bumisita sa ninang Florence niya at may dalang pagkain na siya mismo ang nagluto. Nasa kwarto pa rin yung ninang mo. Ayaw pa rin lumabas. Sabi ng ninong niya nang nadat na niya ito sa mansyon. Ganun po ba? Pwede po bang makausap siya kahit saglit lang? Saad ni Shania. Walang problema. Baka sakaling magbago yung isip niya, titigil na niya yung kadramahan niyang to. Naiiling na lang na saad ng ninong Richard ni Shania. Umakyat na si Shania sa kwarto ng mag-asawa at kumatok. Wala siyang narinig na boses mula sa loob, pero nang pinihit niya ang seradora, hindi lock yun. Inawang niya ang pintuan at nakita ang kanyang ninang na tulala sa isang picture frame. Nakalagay doon ang litrato nilang apat nung huling Pasko. Siya, ang ninong Richard niya, ang ginang at si Conrad na bahagya pang nakasimangot sa litrato. Bahagyang napangiti doon si Shania. Pero nang mapansin ng ninang Florence niya ang kanyang presensya, agad nitong tinago ang picture frame. What are you doing here? Tanong ng ginang sa masungit na tono. Imbis na matakot, napangiti si Shania. Ewan ba niya, mas nangingibabaw ang pagkamis niya sa tumayong pangalawang ina niya, kaya hindi niya napigilan pang lapitan at yakapin ito ng mahigpit na ikinastatwa naman ng ginang. Miss na po kita, Ninang. May dala po akong paborito niyong pagkain, nasa baba. Saad ni Shania. Para bang natunaw lahat ng inis ni Ninang Florence niya dahil sa yakap niyang yun. Pero tumikhim ito at pinakita ang seryosong ekspresyon kay Shania. Anong akala mo sa akin? Hindi ko makain? Nag-aksaya ka lang ng panahon. Pagtataray pa ng ginang. Mas lumawak ang ngiti ni Shania at hindi pa rin humiwalay sa ginang. Kasi kahit naman nagsusungit ang ninang niya, hindi naman siya nito pinapalayo kaya naisip niyang ayos lang naman. I'm so sorry po. Halos pabulong na sabi ni Shania na iniba na ang usapan. Sorry po kasi nasaktan namin kayo. Hindi po namin sinasadya. Bumuntong hininga si Florence. Bakit kasi sa anak ko pa? Plano ka na naming i-adopt ng ninong mo, Shania. We're so excited about the idea that you'll be finally an official part of the family. Tapos malalaman namin ng ninong mo na may relasyon kayo ng anak namin. Sorry po. Hindi ko na rin po napigilan yung sarili ko eh. Namalayan ko na lang na si Conrad na po yung tinitibok ng puso ko. Pag-amin pa ni Shania. Hindi lang yun yung kinakagalit ko, Shania. I know my son. He could be playful sometimes. Natatakot ako na baka saktan ka niya. You're our baby girl. Saad ni Florence at hinaplos ang pisngi ni Shania na bahagyang nakasandal sa kanyang balikat. Naantig ang puso ni Shania dahil sa sinabi ng babae. Parang maiiyak siya bigla. Maraming salamat po sa pagturing sa akin na para bang tunay na anak niyo. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Pero hindi naman po ibig sabihin no na ngayong may relasyon na kami ng anak niyo, titigil na rin po yung maging parte ako ng pamilya niyo. Tumango si Florence. I understand. But please don't force me to accept everything so easily. Hindi ko pa kaya sa ngayon. Sana maintindihan niyo yun ng anak ko. Wala pong problema. Matapos ang usapan yun,
Umuwi si Shania na payapa ang puso kasi kahit papano naging maayos naman ang takbo ng usapan nila ng ninang niya. Salubong ang kilay ni Conrad na bumungad sa kanya. Pero pagka-uwi niya, ang salubong na kilay ni Conrad ang bumungad sa kanya. "You went to our house without even informing me?" Tanong agad ni Conrad. Oo. Umalis na ako kanina nung umalis ka din dahil may emergency sa company niyo. Sagot ni Shania at bahagyang natawa para maibsan yung tensyon sa pagitan nila. Kung hindi pa ako tinawagan ni Daddy, hindi ko pa malalaman. Dapat nasamahan kita eh. He said you talked to Mom. Anong sinabi niya sa'yo? Sunod-sunod na sabi ni Conrad. Wala naman siyang masamang sinabi sa akin. Sagot niya. Are you sure? Kasi kung meron kakalimutan ko talaga yung katotohanan ng ina ko siya, Shania. Namilog ang mata ni Shania. Hindi, ano ka ba? Huwag kang ang OA dyan. Paninermo niya pa sa lalaki. Hindi yun basta pagiging OA lang. I'm just making sure that no one will be able to hurt the woman I love. Napanguso na lang si Shania dahil bahagya rin siyang nakaramdam ng kilig. Wala namang nasabing masama yung mommy mo. Sa katunayan nga, naging maayos naman yung usapan namin. Talaga lang, ha? Oo nga, nabigla lang siya sa nalaman tungkol sa atin kaya bigyan na muna natin siya ng time. That's what I thought. Tignan mo, magugulat ka na lang isang araw. Siya na yung lalapit sa atin. Napangiti na lang si Shania dahil hindi nga naman malabong mangyari yon. Malambot ang mommy ni Conrad pagdating sa kanilang dalawa. Sana nga. Yeah, but I'm still mad. Pakalmahin mo nga ako. Demanding na sabi pa nito. Ha? Litong sabi ni Shania. Naiinis pa rin ako. Kaya gusto ko ng lambing mo. Kiss me, baby. Sagot ni Conrad kaya naman namilog agad yung mga mata ni Shania. Ikaw talaga, puro ka talaga kalokohan. Pabirong hinampas ni Shania ang dibdib ng lalaki pero sa huli, siya lang din naman yung nasaktan. Nahuli naman ni Conrad ang kamay niya at bigla siya nitong hinila papalapit sa katawan nito kaya napalunok siya sa lapit nila sa isa't isa. Sinong nagsabing nakikipaglokohan ako? I'm damn serious, Shania. Sige na, lambingin mo na ako para mawala yung galit ko sa'yo. I just want a kiss. As simple as that. Para kang bata. Whatever. Ayaw mo ba? Isa lang, okay? Paniniguradong sabi ni Shania. Tumango si Conrad bilang sagot kaya naman bahagya nang lumapit si Shania para bigyan ito ng isang mabilis na halik sa labi. Lumalim lang ang gitla sa noo ni Conrad. You call that a kiss? Wala man lang akong naramdaman. Iritadong sabi ni Conrad. Anong wala? Hindi na natapos pa ni Shania ang dapat na sasabihin dahil bigla na lamang siyang dinampian ni Conrad ng isang marubdob na halik sa labi na siyang kinagulat niya. Mapusok ang paraan ng paghalik nito kaya naman halos hindi na makasabay si Shania. Pero kahit na ganon, nilabanan pa rin niya. Hanggang sa hindi na nila namalayan pa na pareho na silang naglalakad papuntang kwarto ni Conrad. Naramdaman na lang ni Shania ang paglapat ng likod niya sa malambot na kama at ang pag-ibabaw sa kanya ni Conrad. At ang mga sumunod na nangyari ay ang pagpapaligaya nila sa isa't isa na tanging sila lang ang may alam. Pagod tuloy si Shania kinabukasan. Paano, hindi na nagsawa si Conrad sa kanya nang lumalim pa ang gabi pero wala siyang maramdamang pagsisisi sa loob niya. Are you regretting it now? Tanong ni Conrad habang magkayakap sila sa ilalim ng comforter. Hindi. Bakit mo naman naitanong yan? Wala lang. I just think of you as the conservative type of woman. Kaya baka lang naman, nagsisi ka na. Wala akong pinagsisisihan. Binigay ko naman yung sarili ko sa lalaking mahal ko kaya walang kaso sa akin. Dinampian ni Conrad ang ulo ni Shania ng isang magaang halik. Pananagutan kita. I will marry you, Shania. Not because we already made love, but because of the fact that I love you so damn much. Nanubig ang mata ni Shania dahil doon. Napayakap na lang din siya ulit kay Conrad at napangiti. Sobrang saya ng puso niya. Hindi niya inaakala na ang lalaking nagsusungit sa kanya noon ang siyang magbibigay ng kasiyahan sa kanya ngayon. Papakasalan kita. Mahal na mahal din kita. Bulong niya kaya masumigpit ang yakap sa kanya ni Conrad. Kinabukasan, nagdesisyon silang dalawa na bisitahin ang puntod ng mga namayapa ng magulang ni Shania. Si Conrad ang may ideya noon at natutuwa si Shania na kahit wala na ang mga magulang niya, ramdam pa rin niya ang respeto nito sa mga to. Ma, pa, si Conrad po, ang lalaking papakasalan ko. Pagpapakilala ni Shania kay Conrad nang nasa harapan na sila ng puntod. Hello po, ma, pa. Thank you for creating such a beautiful woman. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magiging ganito kasaya. Kaya sobrang salamat po.
Saad ni Conrad na siyang kinaantig ng damdamin ni Sanya. Huwag po kayong mag-alala. Mamahalin at aalagaan ko po siya sa abot ng aking makakaya. Siya at ng bubuuin naming pamilya. Napangiti na lang si Sanya sa lalaki. Nagstay pa sila doon at ilang minuto bago sila tuluyang umalis. Nag-alay na muna sila ng isang taimtim na dasal bago magkahawak na kamay na tumalikod matapos magpaalam. Pero nagulat sila sa sumalubong sa kanila. Walang iba kundi ang parents ni Conrad na mukhang dadalaw din sa puntod ng mga magulang ni Sanya. Wow, nandito rin kayo, bungad na sabi ng ninong Richard ni Sanya. Yes, Dad. Nagpaalam lang sa parents ni Sanya bago kami tuluyang ikasal. Ayaw na kasi naming patagalin eh. After all, we're already at the right age to settle down. Sagot ni Conrad na bahagyang siniko ni Sanya kasi syempre, ang insensitive naman ng sinabi nito, lalo pat nasa harapan nila ang mommy nitong hindi pa tuluyang tanggap kung anong meron sila. Si Ninang Florence ang biglang naunang nagsalita na siyang kinagulat nilang lahat. Ikakasal na kayo? Tanong nito sabay baling kay Conrad. You didn't even plan a proper engagement party? Hindi kita pinalaking cheap, anak. Dagdag pa nito na siyang ikinasinghap nilang lahat. Iisa lang naman ang ibig sabihin nun. Tanggap na niya sina Conrad at Sanya. Kasi kung hindi, bakit pa ito magsasuggest ng isang engagement party? What do you mean, Mom? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Conrad sa ina. Bumuntong hininga si Florence. I realized that I've been so harsh to both of you. Ayoko nang maging hadlang sa kasiyahan nyo. At saka wala namang magbabago, diba? You two will forever be my children. Mga anak namin. Madamdaming wika pa nito. Hindi na nakapagpigil pa si Sanya. Naluha na siya at agad na sinugod ng isang mahigpit na yakap ang kanyang ninang Florence. Thank you so much po. Umiiyak na sabi ni Sanya. Yumakap na rin sa kanila si Conrad at nangingisi pero halatang nagpipigil ng iyak. Dito pa talaga tayo nag-iyakan sa harap ng kumpadre at kumari ko. Baka mamaya makipag-group hug din sila sa atin bigla. Pagbibirong sabi pa ng Ninong Richard. Natawa silang lahat dahil doon. Lalo pa nang sawayin siya ng asawa dahil natakot ito ng bahagya. Napuno na ng saya ang harapan ng puntod ng mga magulang ni Sanya. Habang nagbabanding sila doon, hindi niya maiwasang mapatingala sa kalangitan at napapikit. Taimtim siyang nagpasalamat sa Poong May Kapal dahil binigyan siya ng pangalawang pamilya matapos siyang mangulila sa sarili niyang ama't ina. Nagpasalamat din siya dahil binigay sa kanya ang lalaking nagpapasaya sa kanya ngayon. Nang sandaling napadako ang tingin niya muli kay Conrad, napangiti na lang siya nang pasimple itong bumulong sa kanya ng I love you. Sinuklian din niya yon ng I love you. Napabulong din bilang sagot sa lalaki. Wala na nga siyang mahihiling pa sa piling ng pamilya niya at sa lalaking mahal na mahal niya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Conrad at ni Sanya. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.